Ang hindi inaasahang problema na sisira sa mga plano nitong si Melody at ang pag-reveal ng Predator or ng iniintay nitong si Rian na lumabas na Nenbeast na papatay sa Nenbeast ng 8 Prince na si Sale Sale. At ang pagpapakilala naman sa isa pang assassin na ipinadala ni Prince Benjamin na may perfectong Nen ability para mang-assassinate ng mga kalaban. Don't forget to leave a like, mag-subscribe at i-ring nyo na din ang bell button guys dahil finally mati-reach na natin ang 100k subscribers. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Predation dahil dito na nga magaganap ang pagpatay at ang pag-eliminate sa isa sa mga Nenbeast ng mga prinsipe. Sa pagsisimula ng chapter, may kita natin na nasa Central Police Station ang scene, specifically sa community safety section dahil alam naman natin sa previous chapter guys, sa pinakahuling mga panel na nakita at natagpuan nga nitong sila Mizay ang 11 Prince na si Fugetsu. Syempre hindi naman ganun kadaling mauuto at madedeceive itong sila Mizay, talagang ipina-check pa nila sa room 1111 kung nandoon ba talaga ang prinsipe dahil baka isang clone o nagpapanggap na si Fugetsu lamang kaharap nila. Pero na-confirm nila dito na wala talaga doon ang Prince, meaning ang Fugetsu na kaharap nila ay ang tunay na 11 Prince. Pero dahil na nga sa bigla na lamang umultaw ng parabang isang kabote itong si Fugetsu nang hindi nila alam kung paano, tinanong na din nila ang Royal Army. Pero ang sagot ng Royal Army hindi din nila alam, hindi nila nakita itong si Fugetsu na dumaan sa mga corridors o sa mga passageways. Tiningnan din nila ang lahat ng footages sa mga surveillance cameras at talagang wala dong kahit na anong naiwan na trace itong si Fugetsu. Alam din naman nila na walang rason ang Royal Army para magsinungaling sa bagay na ito. Hindi yun magbe-benefit sa hari o sa Royal Kakin Empire. And for that reason, the cause is unknown. Maging si Mizay, hindi niya alam kung paano yung nagawa ni Fugetsu. Kaya mahinahon at napaka-mild niyang kinausap itong si Fugetsu habang tinatanong kung pwede daw bang i-explain sa kanila ni Fugetsu kung ano ang pakay niya at kung paano siya nakarating sa lugar na to. Dahil clarify ko lang guys wala na sa upper tiers itong si Fugetsu, nasa tier 3 na siya ngayon, sa tier ng mga commoners. Pero ang naging response lamang ni Fugetsu kay Mizay ay hindi daw siya magsasalita. Ang tanging tao at ang tanging individual lamang nakakausapin niya ay ang 10th Prince na si Kakcho. Maliban doon, wala siyang ibang kakausapin. Dito naman ay inexplain sa kanya ni Mizay na hindi yun pwede. Dahil unang-una sa lahat, ginagawa na nila ang lahat, kinokontak na nila ang Tier 1 para nga naman magawa na ng paraan ang pagkakaligaw nitong si Fugetsu. Pangalawa, ipinoprohibit at pinagbabawal ang kahit na anong interaksyon sa gitna ng mga prince hanggang hindi pa nangyayari ang evening banquet tuwing Sunday. Mismong si King Nasubi ang nagpapataw ng napakahigpit na rule na yon at alam na alam naman natin yun lahat magsimula pa lamang ang voyage papunta sa Dark Continent. Pero ang totoong tumatakbo sa isip ni Mizay sa pagkakataong ito is not tunay na bata at nasa murang edad pa lang talaga itong si Fugetsu dahil hindi man lamang niya iniisip na pwedeng pagbintangan sila at gawan sila ng istorya na para bang mayroong conspiracy sa gitna nilang dalawa ng 10th Prince na si Kakcho. Pero hindi daw yun iniisip ni Fugetsu na nagpapakita lamang na napaka-immature pa niya. Idinagdag naman ni Mizay na anything you say here is confidential. Hindi daw makakalabas ang kahit na anong salita na babanggitin ni Fugetsu sa kwartong ito na mananatiling itong si Mizay at ang kanyang assistant ang tanging mga individual na makakaalam ng mga babanggitin niyang impormasyon. Idinagdag pa ni Mizay na hindi nila ina-uphold o hindi nila sinusuportahan ang gaganapin na succession war. Wala silang pakialam doon at gumagawa lamang sila ng mga nararapat nilang gawin tulad ng bantayan at i-ensure ang safety ng mga prince. Kaya makakaasa daw itong si Fugetsu na mapagkakatiwalaan nila itong sila Mizay dahil gagawin nila ang lahat para tulungan siya. But there was no response at all. Walang kahit na anong aksyon o kahit na anong salita na nanggaling mula kay Fugetsu na para bang pumasok lamang yun sa isang tenga niya at lumabas sa kabila. Kaya dito ay na-realize nitong si Mizay na walang kwentang ginagawa nila. Hindi nila mako-convince itong si Fugetsu kaya sinabihan niya ng kanyang assistant na i-contact na ang residence ng 10th Prince na si Kakcho para magawa na nila ng paraan ang sitwasyong to. Sinagot naman ng isa sa mga bodyguards ni Kakcho ang tawag mula kila Mizay at ipinasa ang telepono kay Melody na agad naman niyang sinagot at agad na nagpabahala dito kay Melody dahil dito ay na-reveal sa kanya na natuklasan nila na ang ability pala ni Prince Fugetsu ay isang teleportation ability. Nang dahil dito, kahit na alam na talaga ito ni Melody, nagpanggap siya na parang wala siyang kaalam-alam. Pero ang tumatakbo sa isip ni Melody as of this moment is that magkakaroon ng problema.
dahil kasama ang paggamit ng Nen ability nitong si Fugetsu sa gagawin nilang pagtakas. At ang isa sa pinakamalaking factor sa gagawing pagtakas na yon ay dapat walang makakaalam na kahit na sino na may teleportation na Nen ability itong si Fugetsu. But now that it has happened, paano na ngayon? Nang dahil dito binigyan ng instructions ng assistant ni Mizai itong si Melody. In-explain nito na nagkakaroon daw ng odd behavior nang parabang napaka-unusual na mga speeches itong si Fugetsu at itong si Kakcho na parabang may kino-conspire talaga sila na nagbabalak silang tumakas. Nang dahil doon, sinabi ng assistant na ito na makipag-cooperate daw itong si Melody kay Kini gamit ang mga ibibigay nilang mga impormasyon with a final instruction na do your best to shut down their escape. Pigilan daw ni Melody ang pagtakas ng dalawang yon. Kaya naman dito na magsisimula ang peligro nitong si Melody dahil alam naman natin na nagbabalak nga niyang itakas itong si Fugetsu at si Kakcho. Ngayon, maging ang Hunter Association ay pinipigilan ang pagtakas ng dalawang princess. Although oo, alam naman natin na hindi naman yun para sa kanila, para din yun sa mga prince dahil hindi nila alam kung anong mga dangers ang nag-aantay sa labas ng Black Whale. Not to mention, nasa gitna pa sila ng dagat ngayon. And then here, makita natin na talagang nakikipag-cooperate na nga itong si Melody kay Kini. Hindi dito nagkaroon ng kahit na anong dialogues, kaya hindi natin alam kung ano ang sinasabi ni Melody kay Kini. Ito ba ay ang pigilan ang pagtakas ni Fugetsu at nitong si Kakcho o nanghihingi ba siya ng tulong na tulungan silang makatakas? Pero kung makita natin dito, umiiling itong si Kini, meaning hindi siya nag-agree at hindi siya nag-approve sa gustong sabihin nitong si Melody. But still, behind all of these disadvantages, behind all of these problems na nangyayari ngayon na kumokontra sa gustong mangyari ni Melody, iniisip pa rin niya na kailangan niya tong i-push through. Kailangan nilang mag-proceed no matter what. And guys, dito na magsisimula ang explanation sa kung ano talaga ang nangyayari sa Nen ability nitong si Fugetsu. Dito ay nasabi niya na sa pamamagitan ng kanyang control, ng kanyang will ay nagagawa niyang ma-open ang entrance ng teleportation ability niya. Yun ay yung door na nakikita natin na parang isang shape ng literal na pinto na kung saan doon nga siya pumapasok para lumabas sa exit. At ang exit na yun naman ay nakikreate naman ni Kakcho. Na dahilan kung bakit nasabi nga nitong si Fugetsu na they are two halves of a whole. Nangangahulugan lamang ito na konektado ang ability ng dalawa. Mangyayari lamang ang ability na ito given the condition na kapag nagkaroon daw ng door na na-open ni Fugetsu, once na nakapasok siya sa loob ng door na yon, pwede namang i-designate nitong si Kakcho kung saan lalabas ang exit. Meaning, kapag inactivate nitong si Fugetsu ang kanyang ability, makakapasok siya. Pero ang magde-determine ng kung saan siya lalabas ay ito namang si Kakcho dahil siya nga ang magkokontrol ng kung saan pupunta ang exit. Tandahilan kung bakit hindi nga natin guys nakikita kung ano ang Nen ability or ang Nen beast nitong si Kakcho dahil ang ability pala na nakita natin na ginamit nitong si Fugetsu para i-meet siya ay mismong ang ability na pala niya. Ito ay ang tinatawag nila na trip around the world. Ang the same na laro na palagi nilang nilalaro at ang paborito nilang laruin nung bata pa sila. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang nanay ni Kakcho at nitong si Fugetsu na itong si Queen Seiko. Pinuntahan niya itong si Fugetsu dahil hindi nga pwedeng si Kakcho ang pumunta doon, ipinagbabawal yun ni King Hoigoro. Pero dito din ay sinabi ng investigator na dahil sa ginawa nitong si Fugetsu, hindi siya aarestuhin sa ginawa niyang paglabag ng mga regulations pero magkakaroon ng escort na mananatili sa kanya for 72 hours. Pero nonetheless, pagdating naman daw ng Sunday, ng banquet ay magiging free na ulit itong si Fugetsu at magiging malaya na siya ulit. Na dahilan kung bakit humingi ng tawad itong si Fugetsu at sinabi na naiintindihan niya kung hindi pa sila pwede magkita nitong si Kakcho, kaya naman for now, gagamitin na muna niya ang oras para mag-practice sa gagawin nilang music play. Then here we got to see na habang nagpa-practice nga itong si Kakcho at itong si Fugetsu, pinapakita din naman nitong si Melody ang kanyang ability sa paggamit ng flute. Na manghang-mangha naman hindi lamang si Queen Seiko kung hindi maging ang investigator na ipinadala ng Royal Army. Tuwang-tuwa dito itong si Queen Seiko habang sinasabi na ito ang pinaka-perfect na performance na nakita niya sa buong buhay niya. Maging ang investigator, hindi na nagawa pang itanggi na napakagaling talaga nitong si Melody sa pagtugtog ng flute. Dahil doon, tuwang-tuwa itong si Seiko. Habang sinasabi pa nga niya kay Melody na since gagawin pa nila ito officially sa gaganapin na Sunday night sa banquet ng royal family, meaning maririnig ulit nitong si Seiko ang pag-play nitong si Melody. Na sinagot naman ni Melody na oo, pero gagawa siya ng isang panibagong music
na magpi-fit at magiging appropriate sa gaganapin na event. Na dahilan kung bakit sa sobrang tuwa nga nitong si Seiko ay nasabi niya na sisiguraduhin niyang magawa ng arrangements para magkaroon ng ship-wide broadcast sa gagawin nilang play. Na tulad na lamang ng gustong mangyari ni Melody na ang marinig ng buong Black Whale ang gagawin nilang performance. Maging ang investigator ay nasabi kay Melody na kung sana daw ay wala siyang trabaho sa pagkakataong yon, gusto din sana niyang mag-attend sa banquet para marinig ulit niya ang performance ni Melody. Na sinagot naman itong si Melody na I'm flattered. Dito din ay patagong sinasabi ng investigator kay Melody kung dapat pa daw ba siyang maghanap ng rason o ng kahit na anong reason para manatiling mapagmatsyagan itong sila Kakcho, para mabantayan sila at para mapanatili silang safe. Dahil first of all, they are an independent judicial branch daw. Wala silang pakialam sa kung sino ang mananalo sa gaganapin na succession war. Kaya naman kahit papano, makiapangako niya na poprotektahan nila ang dalawang prince. Pero ang naging response na Melody, wag na daw. Hindi daw yun magandang plano. Dahil kapag ginawa nila yon, makakapag-allocate lamang sila ng interes at pag-iisipan lamang sila ng masama ng iba pang mga prince. Idinagdag pa ng investigator na ito na kapag nagkaroon daw ng problema, tawagan lamang ni Melody ang investigator para makatulong sila. Na sinagot naman itong si Melody na hindi din yun pwede dahil nga nagmo-monitor ng Royal Army ang bawat call logs. Kapag ginawa nila yon, pwedeng pag-isipan sila ng masama maging ng Royal Army at paghinalaan pa sila. Na dahilan kung bakit ang sinabi nila lamang ng investigator na ito na sabihin lamang daw nitong si Melody kapag may nangyaring problema sa loob ng residence nila. Dadating daw ang investigator kasama ang kanyang grupo at tutulungan sila nito. Dito na napaisip si Melody na para bang bakit gustong-gustong tulungan ng investigator na ito ang magkapatid nila Fugetsu at ni Kakcho. Na dahilan kung bakit na-explain ng investigator na matapos ang ginawang performance ni Melody ay nagkaroon siya ng realization na music can change people and people can change the world. Meaning, the mere music na ginawa ni Melody ay kayang gumawa ng malaking impact. As for him na wala namang ginagawa, kahit na papano gusto niyang may magawa siyang pagbabago. Kahit na alam niya na hindi naman ganon kalaking factor ang gagawin niya, at least gusto niyang may gawin pa rin siya kaysa wala. Who knows daw, pwedeng sa pamamagitan ng gagawin nilang pagtulong kay Kakcho at kay Fugetsu, magawa din nilang mabago ang pag-iisip ni King Nasubi. Pero gamit ang ability ni Melody, nakita niya na may kakaiba pagdating sa unusual na heartbeat ng investigator na ito. Dahil tulad ng iba, meron naman daw talagang unusual na on-the-job heartbeat. Ang heartbeat o ang tibok ng puso na sinosuppress ang kanilang emotion para gampanan ang kanilang trabaho. Pero on the different level, on a different degree daw ang ganong klase ng heartbeat ng investigator na ito. Kaya naman naisip niya na hindi malabong minamanipula at kinokontrol ang investigator na ito kaya niya ito ginagawa. Na dahilan din kung bakit makikita naman natin na mabuting tao naman siya at gusto niya talagang tulungan si Kakcho at si Fugetsu. Pero kahit na ganun, hindi niya pwedeng i-accept, hindi niya pwedeng tanggapin ang tulong na ino-offer ng investigator na yon. Dahil magiging napaka-suspicious ng kanilang residents at hindi lamang yun magbabackfire sa kanya kung hindi sa dalawang prince na kanilang priority. Dito na nagsisimulang matakot itong si Melody habang iniisip niya na sana naman daw wala nang kahit na anong magpapakapal pa sa kanyang mga problema. Wala nang dadagdag na mga unexpected situations dahil ngayon pa lang nahihirapan na siyang isipin kung paano sila magpo-push through. But switching of scenes guys, makakarating na tayo ngayon sa residence ng 8th prince na si Sale-Sale. At dumating na dito ang pagkakataon na inaantay nitong si Rian. Nagsisimula ng mag-appear ang bagay na nag-appear sa ulo ng iba pang mga babae ni Sale-Sale sa ulo ng kanyang kasama sa chef na bodyguard. Ang isa sa mga bodyguard na hindi naman talaga loyal dito kay Sale-Sale, pero at this point, matapos niya ngang ma-inhale ang mga smoke na inire-release ng Nenbeast ni Sale-Sale, unti-unti na siyang pumasok sa manipulation ability ng Nenbeast na yon at nagsisimula na nga itong magsalita ng mga goodwill ng mga magagandang bagay tungkol sa 8th Prince. Kaya naman dito ay na-confirm nitong si Rian na under control na din ni Sale-Sale ang bodyguard na to. Habang sinasabi ng bodyguard na ang pinaka-closest daw talaga sa pagiging ang susunod na hari ay si Prince Benjamin, but still, mas fitting daw na itong si Sale-Sale ang susunod na mamuno sa Kakin Empire, na dahilan kung bakit mas lalo lamang pinatibay ng bodyguard na ito ang confirmation nitong si Rian na under control na talaga siya. Kaya naman dito ay naisip na ni Rian na ito na ang pagkakataon
Ito na ang pinaka-aantay niyang moment para i-launch at i-activate na ang kanyang Predator. At tulad nga ng explanation natin guys sa previous chapter tungkol sa Nen ability nitong si Rian, mas marami dapat siyang malalaman na analysis, mas marami siyang maitatama na mga predictions tungkol sa ability ng kalaban, magiging mas malakas ang maire-release niyong Predator. And at this point, completely nakuha niya na ang lahat ng conditions, ang lahat ng significant information pagdating sa Nen Beast nitong si Sale Sale. Kaya naman, malalaman din natin na talagang perfectong Nen ability, perfectong counter na Nen Beast ang mailo-launch or maisasamon nitong si Rian para i-eliminate ang Nen Beast ng Prinsipe. Although mahabang explanation dito guys, since nabanggit na natin ito sa previous chapters, idadagdag ko na lang dito ang mga bagay na ngayon niya lang natuklasan. Base sa obserbasyon nitong si Rian, kapag hindi ganun ka-loyal ang mga individuals na makaka-inhale ng smoke, unlike ng mga loyal na individuals tulad ng mga babae nitong si Sale Sale na nag-take lamang ng 8 hours para maging under manipulation ng Nen Beast, ang mga hindi loyal o ang mga ibang mga bodyguards na nanggaling sa ibang kliyente ay magte-take ng 70 hours para maging completely under manipulation. And matapos yon, since magkakaroon nga ng isang miniature na tulad ng Nen Beast nitong si Sale Sale sa mga ulo ng mga namamanipulate ng individuals, meron din itong sariling range na in comparison sa original na user na si Sale Sale ay mas mahina, na meron itong effective range na 2 meters na radius. Meaning, yun ang limit na kailangan nilang i-maintain kapag makikipag-usap sa mga affected o mga namamanipulate na ng ability nitong si Sale Sale. In-acknowledge din dito ni Rian kung gaano kalakas at kung gaano daw nakakatakot ang ability na ito. Oo, mabagal itong gumana at hindi daw ito ganon kalital, pero kapag nag-take ito ng enough time, kaya niyang i-manipulate ang isang entire country. Kaya niyang ma-manipulate ang buong Kakin Empire. At kapag nangyari yun, there will be a 100% approval rate. Ang lahat ng mga mamamayan ng Kakin ay tatanggapin siya ng buong buo. It will be a perfect dictatorship. But of course, that will only happen kung walang kwenta at kung hindi daw competent ang mga political opponents niya, na para bang sinasabi dito ni Rian na oo, malakas at nakakatakot yun, pero kung may sapat na intellect din ang kanyang mga kalaban, ang kanyang mga karibal, hindi din niya yun magagawa successfully. At dito ay isinamon na nga nitong si Rian ang kanyang Predator habang sinasabing comfort. At dito nga ay nag-appear ang isang green na cloud o isang green na gas mula sa bibig at sa kamay nitong si Rian, na para bang nagkakaroon ng synergy sa loob ng ginagawa at ng minemaintain niya na Predator magmula pa lamang sa umpisa sa loob ng kanyang katawan at nang na-create at nang na-accumulate niya na strength sa pamamagitan ng analysis niya all throughout this time. Nagsimula itong ma-form mula sa para bang isang embryo habang unti-unting nagre-release na naman ng gas ang Nen Beast ni Sale Sale ay nag-appear at nag-manifest naman ang Predator ni Rian. Isang para bang napakapangit na monster na may napakalaking bibig na nag-stretch out sa buong mukha nito. Meron itong napakahabang buhok at dalawang mata na naka-stick out mula sa kanyang mukha. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Ang para bang maliliit or miniature na mga models na nag-a-appear sa ulo ng mga namamanipulate na ng Nen Beast ni Sale Sale ay kinain ng Predator nitong si Rian habang kinakatch ito gamit ng kanyang dila na para bang isa itong palaka. Matapos kainin ng Predator ang maliit na orb na yon, biglang para bang bumalik sa wisyo o sa kanyang natural na pag-iisip ang bodyguard na kasama nitong si Rian habang sinasabi sa kanyang sarili na ano daw ba ang pinagsasabi niya. Hindi niya alam kung ano lumalabas sa kanyang bibig. At dito ay agad namang tinarget ng Predator mismo ang original na Nen Beast na nasa ulo lamang nitong si Sale Sale. Habang iniisip nitong si Rian na itong si Sale Sale daw ay isang incompetent, walang kwentang individual, walang kahit na anong actions at inaasa ang lahat sa kanyang nanay na si Queen Suengko Suengko. Kumpara sa isang formidable na enemy, walang magagawa daw itong si Sale Sale. What more pa kaya sa isang complete counter para sa kanya? At hindi nagtagal, bumuka ng napakalaki ang bibig ng Predator na para bang isa itong petal. Agad itong naglip at tumalon papunta sa Nen Beast nitong si Sale Sale at nilamon ito ng buong buo. Walang kahit na anong laban na nagawa ang Nen Beast ni Sale Sale. There were no signs of any resistance at all dahil tulad nga ng binanggit natin guys, it is a complete counter. Yun mismo ang Nen ability nitong si Rian, ang gumawa ng isang complete counter sa mga target niya. Although wala itong direct effect kay Sale Sale dahil first of all hindi siya marunong gumamit ng Nen at hindi din naman niya nakikita ang mga nake-create ng Nen ng mga creatures na ito,
Hindi niya alam na ang mismong Nen Beast niya ay nilamon na ng isang predator. Pero habang nagbabalik sa sarili ang kasabay o ang kasama sa chef nitong si Rian na bodyguard, na para bang unti-unting nare-realize nito na kung ano-ano daw pinagsasabi niya, hindi naman niya alam kung anong tumatakbo sa isip niya, na confirm dito ni Rian na mission complete. Patay at na-eliminate na nila ang Nen Beast ni Sale-Sale. Nang dahil doon agad siyang nag-report sa side nitong si Prince Benjamin habang sinasabing complete na daw ang kanyang mission. Kailangan niya nang makipag-sub out sa isa pa sa mga bodyguards nitong si Prince Benjamin na si Yoshohi dahil unang-una sa lahat, mayroon ding mabigat na kaakibat ang paggamit nitong si Rihan ng kanyang napaka-OP na Nen ability. Matapos niyang magawang successful ang pag-dominate, ang pag-devour ng kanyang target, hindi niya magagamit ang Nen niya sa loob ng 48 hours kahit na anong type ng Nen. At kung naiintindihan nyo yun guys, it means napaka-vulnerable nitong si Rian kumpara sa mga Nen users. Maging ang Nen reinforcement sa kanyang katawan ay hindi niya magagawa, kaya talagang magiging delikado ito para sa kanya. Kaya kailangan niyang makipag-sub out at bumalik muna sa loob ng kampo nila Benjamin. Ayon kay Rihan, ang rason kung bakit si Yoshohi ang gusto nilang mag-sub papunta sa kanya is that ang ability daw ni Yoshohi ay ang pinaka-appropriate, ang pinaka-perfect na ability para mag-assassinate ng mga targets. And now, na wala ng kahit na anong proteksyon, wala na kahit na anong seguridad itong si Prince Sale-Sale matapos mawala ng kanyang Nen Beast, magiging madali na para kay Yoshohi na patayin ito. Pero may isinare din naman na information itong si Yoshohi mula sa side ni Prince Fugetsu dahil doon pala siya nagbabantay. Nabanggit dito nitong si Yoshohi na previously nagsususpecha na siya na ang Nen ability or ang Nen Beast na itinataw o ibinigay kay Fugetsu ay ang isang teleportation ability. Pero matapos ang ginawang confirmation mula sa Royal Army nang dahil na nga sa ginawa nitong pagkakamali na pagpunta kay Mizai, na confirm na may teleportation Nen ability na daw talaga itong si Fugetsu. Pero idinagdag din naman niya na wag daw silang magpapabaya dahil kahit na na-confirm yon ng Royal Army, there is a high possibility na ang ability nitong si Fugetsu ay maging invisible at maging undetectable na dahilan kung bakit hindi siya nabantayan at hindi makita ang traces ng kanyang paglipat ng mga lokasyon. Na dahilan kung bakit sinabi ni Rian kay Yoshohi na kung ganito daw ang gagawin niya na i-reveal niya ang lahat ng impormasyon, mawawala ng kwenta ang ability nitong si Rian. Dahil alam naman natin guys na kailangan from scratch walang kahit na anong alam itong si Rian para maging ganun ka-effective ang kanyang predator. But switching of scenes, makikita natin ang POV ngayon itong si Yoshohi habang iniisip niya na for now, nakatakas daw itong si Fugetsu sa binabalak niyang pagpatay dito. Pero dahil na nga sa na-confirm na hindi ganun kalaking threat ang ability nitong si Fugetsu. Although oo, magiging effective ito at napaka-significant sa loob ng Black Whale, still, hindi ito magagamit para pumatay. Hindi ito ganun kalital na dahilan kung bakit sinisigurado daw ni Yoshohi na magdadatingan ng mga assassin para unahin siyang patayin. At dito na nga na-reveal kung ano ang Nen ability nitong si Yoshohi. Ito ay tinatawag niyang how to get away with murder. And simply put guys, nakakapag-summon itong si Yoshohi ng isang stinger ball na kailangan lamang ng enough na oras para manatiling malapit sa isang target sa loob ng isang incubation period, at kapag na-complete na ang allotted time na yon, mapapatay niya ang target. Ganun kasimple. Hindi malalaman kung sinong pumatay, hindi malalaman kung sinong may kagagawan dahil unang-una sa lahat, kahit naka-turn off ang kanyang Nen, may iwan ang stinger ball na yon. Nagawa niya itong posible sa pamamagitan ng paglalagay ng napakaraming conditions. Ang unang condition is that kapag napansin ng isang target na nandoon ang stinger ball at naalis yun, hindi nagagana ang ability niyang yun sa target na yun kahit kailan. Mawawala ng kwenta ang ability niya kontra sa individual na yun. Pangalawa, kapag lumabas ng range na 20 meters ang kanyang target, made-deactivate at hindi nagagana ang kanyang stinger ball at hindi na matutuloy ang incubation period na nangangahulugan na hindi na magiging successful ang gagawin niyang assassination. Pangatlo, mas simple at mas madali daw itong gamitin sa mga non-Nen user, pero mas matagal ang period na kakailanganin para ma-activate yon. Meaning, mas magiging mabilis ito gamitin sa Nen users, pero given the risk nga, kapag marunong kang gumamit ng Nen, makikita mo naman ang stinger ball. Knowing na makapagbibigay ng mas malakas na power ang mas mataas na risk, ginawa yon nitong si Yoshohi as a condition. Nabanggit din nitong si Yoshohi na oo, although nakalagay ang kanyang stinger ball kay Prince Fugetsu, hindi niya ginagamit ang kanyang Nen para hindi mapansin ng iba pang mga Nen user na marunong siyang gumamit ng Nen.
Pero nag-backfire yon dahil ngayon hindi niya alam na nawala na pala itong si Fugetsu sa loob ng quarters nila. Pero iniisip din niya na tama lang daw yun dahil kung sakali naman na ginamit niya ang kanyang nen at napansin nyo ng iba pang mga nen users, mapapahamak siya. Ino-overthink din dito guys nitong si Yoshohi na kahit na wala siyang gawin na actions directly towards Prince Fugetsu, paghihinalaan pa rin siya nang dahil na nga sa ginawang revelation nitong si Kurapika na meron ngang existence ng nen abilities. Kaya naman those na may unusual na actions, especially sa mga espiya na ipinadala ni Benjamin, mas lalo lamang silang pagsususpetsahan. Pero another way para mas ma-utilize niya pa ang paggamit niya ng kanyang stinger ball, nabanggit dito nitong si Yoshohi na pwede lamang niyang ilagay ang stinger ball malapit sa may tenga ng mga individuals at kapag nag-react sila, matutuklasan niya na nen user ang individual na yon. Dahil of course, ang makakakita at nakakarinig lang naman dapat sa stinger na ito ay ang mga marurunong gumamit ng nen. Pero since nag-fail nga siya sa pagpatay kay Fugetsu, ngayong binigyan na siya ng order ni Balsamilko at nitong si Benjamin na makipag-switch na siya ngayon, dito kay Rihan para pumalit at maging target na naman niya ay itong si Prince Sale-Sale. Nag-uumapaw ang bloodlust at ang kagustuhan nitong si Yushoshi na pumatay ulit. Habang sinasabi na I love taking my time, na dahilan kung bakit ayon nga sa kanyang nen ability, kailangan mag-take ng time ng incubation period bago niya ma-eliminate ang kanyang targets. But of course, the climax, ang pinaka-aantay niyang pagkakataon ay the moment na mamamatay na ang kanyang target. And for the last panel, dito ay na-reveal na natapos na ang alarm. Nagkaroon na ng announcement na nahuli na ang suspect o ang murderer na gumawa ng consecutive na 20 kills sa tier 3. Tulad ng nabanggit ni Mizay, it is highly possible guys na gumawa lamang sila ng paraan para humanap ng pagdidiinan na individual. Dahil ayaw nga nilang mag-cause ng panic at para hindi matuloy ang pagkakagulo ng 200,000 na passengers ng Black Whale. All of this happened on the 5th day, Thursday, 8 PM. 104 hours since nang umalis sila sa port at nang simulan nila ang departure papunta sa Dark Continent. 72 hours more until the next banquet o ang susunod na gaganapin na family dinner sa loob ng royal family. At konting spoiler guys, sa susunod na chapter, susugod na itong si Halkenberg sa residence ng hari na si King Nasubi at doon natin mawi-witness ang napakatinding exposure ng kanilang mga Nen Beast at ang pinakamalakas, ang pinaka-nakakatakot na Nen Beast sa loob ng lahat ng mga candidates. Be sure to leave a like, mag-subscribe at i-ring nyo din ang bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yun. Also, meron tayong official Facebook page at official TikTok accounts. I-follow nyo na yun para hindi kayo mahuli sa ating announcements tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutouts nga din pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.